10 months pa lang, tok na agad yung shock. Sakto nga dito dumating na yung in-order nating rear shock sa Shopee. Bali, ito nga pala yung in-order natin na rear shock, Takasago. Kung makikita nyo, same lang siya ng stock na rear shock ng click natin. Dito nahihirapan nga ako magbukas kasi isang kamay lang yung gamit ko. Kasi yung isang kamay ko, gamit ko hawak yung cellphone para mai-video natin. Pansin ko lang dito, napakaganda ng pagkakabalot niya. Pagpasensyahan nyo na rin kung hindi masyadong mapokus sa camera. Hirap kasi mag-video habang binubuksan yung item. Bali, nabili ko nga lang pala to sa Shopee ng 540. At sa mga magtatanong kung saan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. So, bago natin mapalitan tong shock natin, tanggalin muna natin. Kuha na. Bali, sa pagkakabit pala ng shock nito, dapat tanggalin natin yung tangke at saka yung pinakaupuan ng motor. Bali, sa pagpakabit pala ng shock na ito, kung paano nyo tinanggal yung luma, ganun nyo rin dapat ibalik yung bago. Sa pagbabaklas nga pala nito, sa pinaka nahirapan ako dun sa pagtanggal ng tangke. Kasi bukod dun sa mga tornilyo niya, yung 4 na tornilyo dun, dukutin masyado. Ako nahirapan, ginawa ko na lang ng diskarte. At dito pakita ko sa inyo, naisalpak na natin. Madali lang sana yung pagkakabit ng shock. Ang problema lang talaga, mahirap magbaklas ng upuan at saka ng tangke. Pahabol na video nga lang pala to, kagabi kasi ginamit ko na to sa ibiniyahe ko na. At base sa experience ko, mas malambot tong shock na to ikukumpara mo doon sa stock na shock natin. Pero para sa akin, mas maganda yung bounce niya at saka yung play. Ramdam na ramdam mo lalo na kapag may angkas ka na. At wish ko rin sana tumagal din tong shock na to. Yung stock ko kasi halos umabot lang ng 10 months yun. So hanggang dito na lang muna tong video natin. At please subscribe mo naman ako para sa mga susunod pa natin mga video. At sana ay may nakuha kayong ideya sa video natin ito. Maraming salamat sa panonood. Thank you.